7:38 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Medyo malamig dahil umulan. Ayan, Pero kanina ang init. Diba? Hindi mo alam ang panahon ngayon. Sabi nga nila, ito epekto ng climate change. Yan. Pero dapat sa mga kababayan natin mag-ready dahil marami din po uso ang mga ubo, sipon, makating lalamunan. Yes, at usod pa rin tumataas pa rin ang kaso ng COVID, Attorney Cam. So, ingat-ingat pa rin Parang po. sinasabi nila meron namang bagong variant, so mag-ingat po tayo. Yung pwede ninyong proteksyonan ay proteksyonan po ninyo. Yes. Yan. And how is my audio? No, baka may sabi na ngungu daw ako kasi nakamask pa. Ayan. Pasensya na po kayo ha. Kailangan ko lang proteksyonan ang sarili ko. Yes. Ayan. Maganda po ang ating talakayan ngayon dahil may kinalaman po kung paano po ninyo mapapalitan yung pangalan. So, ang Ayusin tanong, kung may problema. ang tanong, lahat ba ng mga gustong magpalit ng pangalan, pwedeng magpalit ng pangalan? Pwede ba magpapalit ako ng pangalan na Taylor Swift? Ay! Oy, pwede Dala yan ko isang Swiftie. Swiftie ka ba? Swiftie ako. Talaga? Mahal na mga ticket na Pero ayan, paano ko halimbawa, gusto ko naman maging sino ba? Madonna. Medyo may may kalumaan. Ay, hindi kahit luma yan. Magaling talaga. Magaling pa rin. Hindi, ang gusto ko talaga si Shakira. Yan, na Shakira, 'di ba? Yung mga pwede yung iniidolo, gamitin ang inyong gamitin ang kanilang pangalan. Pwede ba 'yun? Like katulad di Panyera, sabi niya Taylor Swift. O kaya Swiftie na lang. Kayo po ba o kaya naman may problema sa pangalan? O kaya mabantot ang pangalan nyo, hindi nyo gusto dahil hindi pinag-isipan ng nanay at tatay nyo yung pangalan nyo. No? O kaya naman baby po, girl, baby boy. Oo, o kaya naman yung yung pangalan ng hirap i-pronounce. Churchulakasuchu. Ang hirap i-pronounce, ang hirap pa i-spelling. Naalala mo yung nag-viral, Panyera, na isang bata, ano lang siya siguro Grade schooler or nasa preschool. Preschool. Umiyak dahil siya. mahaba ang kanyang pangalan. Parang 3 names. Oo. Parang Gusto na lang niyang gawin na boy. ang kanyang name. Oo. Kasi nga naman pag nag-exam sila o kaya pinapasod ang pangalan niya, yung classmate niya tapos na siya ang haba. O baka naman gusto niyong gamitin o gayahin si Elon Musk. Bakit? Ay, ex ang pangalan ng anak niya. Ay, oo nga pala, no? Kaya yung mga di ba, company niya puro X. Kaya ngayon ang yung Twitter, ex na din. nagbago. Nagulat ako, Panyera. Sabi ko, bakit Asan na yung Twitter? Yung nagbago na yung login pala, X na. Kaya nga Marami na mga bagong features at soon, gagawin na daw na pag nag-open ka ng account ay for a fee. So, ibig sabihin, goodbye Twitter na din ako. Ay, goodbye na talaga yung Twitter. Goodbye. Mas maganda nga yung Twitter kaysa sa X diba? Huwag nang inaalala ang mga ex. Why? Will you remember your ex? At saka hindi lang yun. Dahil, di ba, nabanggit mo kanina COVID, no? Nauso po yung mga COVID pangalan Rose nga daw ang pangalan. COVID sabi Rose. ni Abigail Tsaka Enriquez. COVID Davidap. Meron din ng Panyera. At COVID Brian. Kasi kasabay nung Si Kobe Bryant. Oo. Pero wag po pakiusap, pag po ninyong gawing katatawanan ang pangalan ng inyong anak para hindi kayo itakwil.
Kasi pag halimbawa, no, laging pinagtatawanan sa eskwelahan, no, nire-ridicule, kinukutya, no. Minsan kasi meron times na darating, paano nakuha yung pangalan mo? Oo. Sino nagbigay ng pangalan mo? Oo. Kaya, Ayan. kaya naman, Ako si Raulo, ako attorney ka, ma-share ko lang. Bakit? Loko-lo ako. Kapag ka nag-i-order ako ng kape, doon sa medyo sikat-sikat nung araw na mahilig pa akong lumabas para magkape. Anong name? Di ba tatanungin sa'yo ang pangalan? White chocolate mocha for free. Kasi anong pangalan mo? Free. Tapos sasabihin ng barista ang tawag, diba? Ng barista. White chocolate mocha for free. So ang daming tumitingin. Akala nila totoong libre. Minsan naman, yung kasama yung nagpunta kami ng Baguio. Ito mga kasama natin sa RH, nag-order ako ng kape. Ang sabi ko doon sa barista, yung pangalan ko, Cordapia. sabi ko sa technician natin, ikaw ang kukuha ng pagkain ng kape natin. Ha? So walang tumatayo ng pagtawag ng coffee for Cordapia. Ilan lang po yan sa mga katatawanan. Pero kapag ka po kasi ginawa ninyong katatawanan ang pangalan ng inyong anak, mahihiya kayo. Diba? Or takaw atensyon. Bagaman at halimbawa gusto na timid ang inyong anak na nagiging subject ng ridicule o katatawanan ng inyong anak na syempre ayaw natin dahil gusto natin feeling secure, confident at hindi maapektuhan ng anumang pangbabash ang ating mga anak. Baka naman yun dagdag pa sa kanyang suliranin pagdating ng araw. Pwede, di ba? Kaya naman po yung mga nag-iisip naman, siguro yung mga iba na naka-experience nito na lumaki na, nasa tamang edad na. At nag-iisip, gusto kong palitan yung pangalan ko. Ito ba naman si nanay at tatay, pangit ang pinangalan sa akin, mapalitan nga. Yan. Diba? Kaya ikaw, attorney ka, yung anak mo, pero magaganda ang pangalan ng anak ni attorney ka. Ang mga nag-iisip kasi noon, asawa ko, sabi ko sa kanya, ang assignment mo, yung pangalan na lang ng mga anak natin. Kasi ako, ang assignment ko, yung pagbubuntis ko na. Di ba? And make it unique, para din naman, attorney Cam, kapag ka nag-apply ng NBI clearance ang inyong anak, maliit yung tsansa na meron siyang hit. Dahil kapag ka napakaraming kapangalan ng inyong anak, tapos merong problema, may criminal record, hassle pa rin yan sa inyong anak. Kaya nga Panyera, pansinin mo, ang mga bata ngayon, ang mga pangalan nga nila, 2 hanggang 3. Yung isa iba 4, 5. Wag naman Grabe naman, ganun karami. Pag kunin yung parurusahan. Okay na sa akin yung 2, Panyera. 2, tsaka short lang. Baka naman yung ultra microscopic silicovolcanoconiosis. Ang haba. Kasi hindi pa ito ang mga nanay ngayon, hindi ko lang alam, pinapangalanan, yung isa, pangalan ng lalaki, pangalan ng babae. Kahit na kunyari, lalaki yung kanilang anak, tapos pangalan lalaki, babae. Kasi nga, iniisip nila, Panyera, what if kung paglaki ng bata, gayahin mo ito, Zian Kevin Roy. Non-beats. Si Kevin Roy, puro lalaki yan. Ito si Ma'am Joanne Con sa Diwa Hinang. Joanne Con talaga yung pangalan niya. Ilang letra lang, attorney Cam. 6 na letra. Anak ito ng teacher ko ng grade school. Di ba? May yung pangalan, Daniel Isabel. May lalaki pang babae. May ganun Panyera. Yung ate ko nga ang pangalan niya, JB. So akala ng mga, kasi sikat nun si JB Gayoso So akala nila ang JB, lalaki. Lagi siyang nawawala sa may yung attendance. Kasi lagi siyang nasa lalaki. So, mga ganun bang bagay. So, kayo po ba? Gusto niyo bang palitan ang pangalan niyo? Yun na kasi yung identity ng anak ninyo. Kaya make sure na maganda po ang pangalan at hindi kahiya-hiya, hindi katatawanan. At kung kahiya-hiya man, katatawanan man lang, may chance po ba na kayo po ay magpalit ng pangalan? Yes. Yan po. Napakahaba ng ating intro dahil meron kaming trivia. Pero just to make it more interesting, pwede po kayong magpalit ng pangalan at nabanggit na po namin doon yung mga iba't ibang mga rason. So unang-una doon, Panyera, kapag ikaw ay yung pangalan mo ay nakakahiya, katatawanan. Nagiging subject ng ridicule. Laging tinutokso, di ba yung mga bata? Diba? Judas Barabas Iscariot, yung ganun Panyera, di ba? Sino namang tao ang magpapangalan? Sino namang magulang magpapangalan sa kanyang anak ng Judas? Judas Barabas ka. Di
ba? Tuwing kapag halimbawa Holy Week, no? Laging pinagtatatawanan. Halimbawa naman po, may ginagamit kayong pangalan since childhood nyo pa at yun yung gusto nyo i-adapt. Yun yung napagkakalinan ninyo. Mm-mm. Pero, Attorney Cam, hindi yung talaga ang nandoon sa record ninyo. Yes. Dahil merong salbahing nakialam sa pagre-record dahil isinunod sa kalendaryo Honorio Lopez. Ano ba yun? Hindi ko alam yung panyera. Kasi noong araw, Attorney Cam, yung mga bata na ipinanganganak ay isinusunod doon sa old calendar. Okay. No, nakapangalan daw doon sa mga santo-santo, no? Kapag wala doon sa kalendaryo Honorio Lopez, malas daw yun yung ang tawag doon. Paniniwala ng mga matatandang bula nung araw. Oo. Kaya nagiging katatawanan. Tapos, syempre, iba ang ginagamit dahil iba ang nagparehistro. Let us say, for example, si Madrona, di ba? Yung hilot na nagpaanak, walang kamalayan ng at totoong magulang. Pinakialaman. Yan. Diba? So, yun, kasama din po yun. At pangatlo, syempre, kung halimbawa, ang pagpapalit po ng pangalan ay magpe-prevent po ng pagkakalito sa mga documents mo at saka yung other purposes. Ibig sabihin, panyera, may mga iba kasi na ito yung alam niyang pangalan niya. Ito yung ginagamit niya, elementary, high school, hanggang graduate. Tapos nung kumuha ng PSA dahil magtatrabaho, iba pala yung pangalan. Yes, pero ang nakakagulat yan, paano nakalusot sa eskwelahan? Dahil pagpapasok, di ba, hinihinga ng birth certificate. Correct. No? In fact, yung iba pa nga, sobrang stricto, dapat original PSA record. Tapos may mga ibang nanay, knock on wood sa mga nanay na gustong pumasok ng maaga yung anak, binabago yung edad. Yes. So, ang ginagawa kasi, pag public kasi, panyera, sometimes yung Xerox lang. Yung photocopy. Kasi nga, mahal yung yung pagpapakuha ng original. Ang ginagawa, binabago yung photocopy, tapos isinisirox uli para hindi halata na binago. Ganyan. So, nakakalusot. Yung iba pinapabata, yung iba pinapatanda. Para mabilis makapag-aral daw. Kaya lang, babaguhin uli kasi para maaga maka-retire. Naalala ko si Nanay Hubita Real talk yan, panyera Gusto kaming maagang pumasok. Ako na checkpoint ako, panyera. Yung ate ko hindi na checkpoint Ako na checkpoint dahil sumali ako sa sports. Ngayon, pagdating sa sports, hiningan yung original birth certificate. Iba yung nandun sa aking photocopy na naipasa. Sabi ko, Mama Hubita, ikaw mga kakasuhan ng wala sa oras si Mama Hubita. Hayaan niyo po. Dadalawin kita sa presinto, sa kulungan. Buti na lang, panyera. Ayun, nasa section 1 naman ako. So, inalaw na lang, panyera. Kasi nga naman, nakaka-cope up naman daw sa mga lessons. Mga salimpusa. Anyway, tatalakayin po natin ngayon yung RA 9048, yung batas po na nagtatalaga sa City or Municipal Civil Registrar, pati na rin sa Consul General, na magtama ng maling entry sa rehistro ng birth certificate o kaya naman ay pagpapalit ng inyong pangalan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte o yung judicial correction of entry. Hindi kailangan ng judicial order. Itong RA 9048 po kasi na-amend ng RA 1017 to 20. Ang haba, no? So, yun po pag-uusapan natin at tatalakayin din natin yung mga kaso na nakarating sa korte, panyera. A bit of that, kung ano ba yung interpretasyon ng batas at pinayagan ba itong mga to na magpalit ng pangalan, ng apelido, o mag-revert doon sa kanilang pagkananay, no? Apelido ng nanay. Pagkadalaga ng nanay. Ayan. Kaya naman tutok lang po, if you have questions, 0998-482-6485. Kayo din sa ating mga social media platforms. Sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Live na live po tayo diyang napapanood. Magandang gabi po kay Ivy Gutierrez ng Pangasinan, Leo Havares ng Puerto Princesa, Palawan. At Socorro Ray, Alex De Leon, Densay Ricafort, Marilu de Guzman, and Edil Plensky. Si Aunt May ay nanonood sa atin. Si Vin M nanonood sa atin. Gayon din si Jose Christopher o idol doon tayo niya, mga attorney, si attorney daw, okay. Si Chona na lagi nakaantabay sa atin, inaabangan daw niya tayo lagi. Gayon din si Jason Abolencia and Divina Dina Cadiena and Zen
Hamilya Abetria Taran, and Chef Elwin na nag-birthday nung isang araw. Gayon din si Miss Maricor Angeles na tuwang-tuwa sa matatandang bulaan. Jerome Lorenzo and Locrin de la Cruz, na miss daw niya tayo. Nanonood siya sa atin dyan sa Kamiling Tarlac. Eduardo Narvaez, Eds Maglakas, Kevin Zian, Kevin Roy, and of course si Moonbeats and Ma'am Joanne Con, and si Gael Enriquez, si Mike Duran, Kangayda, and maraming iba pa, Attorney Cam. Ayan, si Chona, good evening po. Sabi niya, have a nice day. Lagi ko po kayo inaabangan. Salamat po. Si Miss Marilyn nakakatawa. Sabi niya, meron pong Hollywood artist, Antonio Banderas. Oo. Meron po akong classmate. Ang last name niya, Antonio. Yung pinangalan niya po sa unang anak niya, Banderas. Kaya ang pangalan po, Banderas Antonio. Baka mangyari dyan, baka sunod dyan, banderitas pa siyang maliit. Banderas Antonio. Kasi pag tinawag mo yan, di ba? No? Unahin niyo apelido. Antonio Banderas. Wow! Magandang gabi din sa iyo, Mami Belen Rivera, Ginoong Bobay Pertos dyan sa Puerto Princesa City, Palawan, and Miss Roxanne Costo. Ganyan din, Apolinario Castillo and Christian Monreal, at Kenneth Arevalo. Rico Manalo, Ma'am Grace Recta, and Tita Ami Miraflor Garcia, Ma'am Irene Almodovar. Babalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala dyan. Lamang po kayo, huwag kayong maglilipat. Tutok lang po sa DZRH. Ano ang mangyayari sa maglilipat? Ay, nako, sa maglilipat. Nako, mamalasing kayo ngayong gabi. Charot. Charot lang po. Ayan. Hindi masarap ang ulam ngayong gabi. Oo. Magbabalik po kami, Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Compañeras. RH. Yeras. Narinig mo yung panyera, kumpanyeras! Yan na lang narinig natin. Oo, kasama niyo pa rin po ang Dos Kumpanyeras, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin, kung pwede po bang magpalit ng pangalan. At kung paano ninyo ito pwedeng gawin. Ayan. Yung iba naman ang concern, gusto ko pong ibalik ang aking pangalan sa pagkadalaga. Oo, yan. dahil balasubas po yung napangasawa ko. So makabilang bahay na. Oo, hindi pa kinuha ni Lord. So, hindi pa sa makabilang buhay. Sa makabilang bahay pa. Sa makabilang bahay. Oo, may mga ganong mga comment lang, no? Pag ganyan po, no, kapag halimbawang gusto niyo ipalitan yung ibalik sa pagkadalaga, wala naman pong problema. Wala pong problema. Except na lang, no? Except na lang doon po sa inyong passport. Kaya yan. sabi ko sa inyo yung last na papalitan nyo kapag kayo nag-asawa, yun pong passport. Oo. Ang palitan nyo lang po yung status, civil status, no? From single to married. Yes. Yan. At sa mga iba po na nagpupumilit na palitan yung kanilang pangalan, ikabit yung pangalan ng mister, yung apelido ni mister, kahit na ang gusto lamang sabihin ay, ang papalitan lang po ay ang status, no? Yung kanyang married or single or widow. Oo. Huwag niyo pong pipilitin. Huwag niyo pong pipilitin. Yes. So, basta pinakalas ninyong palitan yung inyong passport. At hindi po kasi... Better yet, wag nyo na lang palitan yung sa passport nyo. Yes. Kasi parang feeling... Baka kayo malas-malasin. Pag palit nyo ng pangalan nyo sa passport, biglang, ay, sa makabilang bahay na pala. Oo nga. Diba? O kaya, no, sabihin na sa mo, gumit yung apelyido ko. Magkihuhelay naman tayo. Oo nga. Ay, magandang ganon. gabi po muna sa mga taga San Luis, Aurora. Sana daw ay makapunta tayo dun sa Dito Mabo Mother Falls na napakaganda. Ayan, pupunta kami dyan ni Attorney Cam pag may pagkakataon. Ayan. At yung mga natatraffic dyan, lalong-lalo na si Paul Roldan na nanonood habang natatraffic. Kung kayo po ay nagdadrive, eyes on the road. Yes. So, Panyera, kanina nasabi natin na pwede tayong magpalit ng pangalan kapag halimbawa nakakahiya, parang kinukutya, kaya mahirap i-pronounce yung inyong pangalan. O kaya naman po pangalan na kung saan ginamit nyo nung childhood pa at gusto nyong i-adapt, no? At para hindi malito yung mga dokumento ninyo dahil iba ang ginagamit nyong pangalan at iba ang nakalagay sa birth certificate. Yes. Ano ba ang mga kailangan ninyong gawin? Yun po yung mga pagkakataon na pwede ninyong palitan.
In fact, Attorney Cam, meron sa probisyon ng batas kahit yung nickname, pero hindi naman natin nire-rehistro Ang nickname. ating nickname, ang ating palayaw, di ba? Oo. Tsaka So minsan, weird yun. minsan yung nickname mo, ang layo sa Oo, pangalan. ang layo sa pangalan. Lalo na po sa probinsya. Kasi Oo. dati ako, ang nickname ko Panyarache. Ay, Oh, Cheryl ka naman. O, kasi Cheryl. Ang Ay, problema, tingnan mo sa akin, Angge. ang layo, di ba? Nung bata ko Panyera, sakitin. So, ang Oo. ginagawa pala dyan, parang ibinibenta sa kapitbahay, papaliguan ka, bibigyan ka lang ng barya, papalitan yung pangalan mo. Tapos tatawagin ka sa ibang pangalan. Kaya ang naging palayo ko, Clara. Kasi uso ang Mara Clara noon eh. Hindi pa Mara eh, Kinlara pa ako, kontrabida. So, Clara. Paano ang boses mo? Boses kontrabida. So, dahil Clara ang palayo ko, so ang layo na ng pangalan sa akin. Simula nun, in fairness, hindi na ako naging sakitin. Ganun yung sa probinsya. Ay, iba sa amin, putong sa amin. Eh. Putong? Oo. Ano yung putong? Kung sasayawan ka, may mga well wishes. Yan. Ayan. Tapos sasabugan ka ng petals ng mga bulaklak. Ganun. Iba. Kaiba. Oo, ha? yes. So, Kokoronahan ka. Oo, sa inyo, ibibenta ka sa kapitbahay. So, hindi naman natin ginagamit yung nickname kapag sinusulat po natin yung ating Kaya real nga weird, name. no? Nakalagay doon sa batas yung pagpapalit ng nickname. Ay, we don't do that naman eh. Nagkakaroon lang ng nickname doon sa kapag ka ikaw ay tatakbo dahil yung ibang pangalan na ginagamit mo pwede siyang maging i-register doon bilang ika-count yun para sa Sa boto mo. sa boto mo. Oo. Diba? Kasi yung nickname kasi, mas Oo. madaling tandaan. Kunyari, medyo mahirap ang pangalan mo. Eh, may nickname ka na sikat. O, yun ang nilalagay. Kaya ako pag tumakbo ako, attorney, kami Ano? Rina Guapa. Joke lang po. Yung gwapa yung nickname. Gumawa-gawa eh. Oo. At kapag halimbawa naman po, no, may mga iba naman na gustong palitan ng kanilang pangalan because nagkamali lang ng letter. Yes. O yun Diba? naman, ay correction lang ng entry. Hindi siya change or hindi siya pagpapapalit. Oo. Yun yung sinasabi po Oo. namin na RA 11. 10-172. Yan, RA 10-172. RA 10-172 na maaring magtama ng maling entry sa kasarian, araw, buwan ng kapanganakan na hindi na kinakailangan dumaan sa korte or judicial order. Yung tinatanong ni Tita Amy Miraflor Garcia na kapag widow na, pwede na daw ba na hindi gamitin ang apelido ng asawa sa passport? Opo, kasi isa po sa mga paraan para mapalitan ninyo or makarevert kayo, maibalik ninyo sa inyong apelido sa pagkadalaga ang inyong passport ay kapag namatay na ang inyong asawa, Yes. kung kayo ay babae. And of course, kung kayo ay annulled o declared na void ang inyong kasal o kaya ay divorced and recognized dito sa Pilipinas ang decree of divorce ninyo na na-obtain abroad o kaya naman, Attorney Cam, ano pa ba? Ayun na pala yun. Tapos na. So, Yes. yun lang po ang mga paraan para mapalitan o makabalik sa pagkadalaga ninyo ang inyong apelido sa inyong passport. Yan. Yes. Tapos gusto lang po namin ipaalala, i-remind po ulit sa inyo kasi may question dito kung pwedeng gamitin yung apelyido ng nanay kaysa sa tatay. So ito yung famous case na lagi rin po namin nababanggit, yung Alanis. Alanis. Versus oo. CA kung saan gusto po gamitin na lang yung apelyido ng nanay since ang Ito kanyang po tatay kasi, makat lang kita para a brief background. Yung pong mga magulang niya ay kasal. No? Yes. Kasi sa atin, Attorney Cam, kapag kinasal, automatic isinusunod natin sa tatay. Yun ang pagkakaintindi natin. No? Dapat yan, hindi pwedeng apelido sa nanay. Pero dito sa kasong ito, Attorney Cam, ipagpatuloy mo. Sa kasong ito, parang gusto na nung bata na gamitin ng apelido ng kanyang nanay since dahil nagkaroon ng marital problems ang kanyang mga magulang. Iniwanan sila ng kanilang tatay. Oo. So, Sa parang, makabilang bahay din. parang pagpupugay sa kanyang nanay na nagtaguyod bilang single mom Oo. time niya, no? Single mom in the sense na mag-isa lang na nagtaguyod. Yan. Ito yung si Alanis, no? Si Anacleto Vallejo Alanis III, First Court of Appeals. Actually, Attorney Cam, no? Naging mahaba ang maging proseso dito dahil ito ay na-deny, no? Ilang beses na Ilang dinay. beses na deny ng korte at pero nabaliktad ang desisyon ng mga mababang korte pagdating niya sa Korte Suprema. I just don't know. Gusto kong malaman, i-research ko nga to. Kasi nag-aral siya ng law, Attorney Cam, si Alanis. And speaking of law, bukas ay second day na ng bar exam. Good luck sa Good mga... luck sa inyo. 10,404 ang nag-exam. Ayan, Attorney Cam next. So, ang sinasabi lang kasi dito ng Korte Suprema na tinatanggal dito yung parang yung patriarchal Oo. na
pag-iisip na dapat Dapat sa lalaki. lalaki lang So, dapat. binibigyan ng patas na pagtrato Mm-mm. ang mga babae, ang mga nanay at ang mga tatay. Mhm. At binibigyan din ng opsyon ang anak, no, na gamitin dahil itong si Anacleto Vallejo Alanis III ay ano na po siya, siya na po mismo ang nag-file ng petisyon Mhm. dahil hindi na po siya minor de edad. No? Yes. Yan, nag-aaral na siya ng law at that time. Kaya naman po itong kasong to ay talagang matindi ang epekto dahil nagkaroon tayo ng kaliwanagan na yung mga anak na gustong gamitin ang apelyido ng kanilang nanay ay maaari po Oo. ninyong gamitin base sa desisyon ng Korte Suprema. Yes, kaya yung mga tatay dyan na gustong may susunod pa sa kanilang apelido, pero salbahe, abay nanganganib na maubos ang inyong lahi. Oo. Bakit? Aba, hindi Mabubura. naman po, mabubura ang inyong apelido sa mundo. Oo. Bakit? Ay, kasi kung ikaw ay iisa lang ang anak mong lalaki at iisa na lang siyang magtataguyod magdadala ng inyong apelido, tapos salbahe ka sa kanya. At yung bata ay eventually ma-realize na, susunod ko na lang sa nanay ko to give honor to my mother, di ba, na nagtaguyod sa akin. Ay, sorry ka na lang, tatay, kaya magpakabait sa anak. Mm-mm. Tsaka panyera, 'di ba? Yan yung laging sinasabi ng mga nakatatanda. Pag may lalaki sila anak, kampante na sila na isusunod. Mabubuhay Ayan. ang legacy ng kanilang apelyido. Oh. Ito na po yung kaso na nagsasabing, "Oops, teka lang. Yes. Mm-mm. Hinay-hinay, baka kayo po, yung mga anak po ninyo ay Mm-mm. iba ang gustong gamitin na apelyido Yes. pagdating ng legal na edad." Yes. Ang sabi po kasi ng Civil Code, ang apelido ng ama, ang pangunahing apelido na gagamitin ng bata. Ibig Mm-mm. sabihin, pangunahin. Pangunahin. Ibig sabihin, may option pa. Mhm. No? So, hindi So, siya hindi exclusive. mandatory. Oo, hindi siya mandatory. Yan. Kaya yan po yung naging basihan doon sa kaso ni Anacleto Vallejo Alanis III versus Court of Appeals. This is a 2020 case. Yan. Mhm. Ang nag-pen nito, Attorney Cam, of course, ang ating ever favorite. Mhm. Si Yan, Justice. Si Justice Marvic Leonen. Ayan. Ito namang RA 10172 yung kanina yung clerical error na sinasabi natin, hindi lang po ito naglilimit doon lamang po sa clerical, mali, typographical na pagkakasulat ng inyong pangalan. Kasi minsan ang pangalan niya, kunyari, Michelle. Mhm. Yung pala, Michael pala, kasi Oo. lalaki siya eh. Nagkamali ng spelling. Parang gano'n. Imbis na Parang A. yung sa pawn shop, di ba? Bakit? Ayan, di ba? Lalaki yan si Michelle. Ah. Ah. And then, hindi lang yun, no? Kinokorek din po nito kapag halimbawa mali yung inyong date ng birthday, Oo, except basta the year. The year, oo. Halimbawa, June 10, June 11 pala kayo. O, di kaya ba? naman, February 31, wala naman 31 sa yes, February. oo, madali na yun. Oo. Pero kung edad, ang maapektuhan po ang inyong edad, ay kailangan po ninyong dumaan sa korte. Unless, of course, yung talagang obvious na nagkamali dahil 1990 kayo ipinanganak, nakalagay doon 1890. O, yun. O, kaya naman, Alangan naman buhay pa kayo noon, di ba? o kaya naman, ang birthday mo, 2020, ang nalagay 2040, wala pa namang 2040 Yes, ngayon, oo. no? Kung talagang kitang-kita, typographical error ito. Yes. O kaya naman na panyera, syempre kasama din dyan yung pag-change ng sex. Oo, Yan. ng gender sa inyong birth record. Pero provided na ito talaga yung birth ninyo. ito talaga yung kasarian ninyo nung Ng kayo pinanganak. Yung physical, no? Mm-mm. Kasi yung iba sinasabi, hindi mo na malalaman kung kailan ka naging Yes. the LGBTQ concerns, no? Yung ipinaglalaban ng mga O, kaya LGBTQA++. O kaya naman yung mga nagpa-sex transplant sa ibang bansa. Ang sinasabi po sa batas na ito, dapat magpakita ka ng Certificate of No Sex Change Transplant. No reassignment, gender reassignment. Yes. O, At yan. hihingin mo ito sa isang doktor na kilala na accredited. ng Yan. gobyerno. Yes. Ayan, So, hindi oo. basta-basta po ito. So, yung mga gustong magpa-change ng gender, just because feel nila sila ay nasa maling katawan. 'Di ba? May mga ganong pag-uunawa, 'di ba? So, hindi po kasali dito sa tinatalakay natin. Ayan. So ano yung mga kailangan ninyo? Ito, Attorney ka, mamaya sagutin mo yung question ni Gina
Gina Goddess ha, Goddess. Yan. Ano po yung mga kailangan para sa pagpapalit ng pangalan? Siyempre, kailangan pong maihanda mo ang mga sumusunod. Yung photocopy ng book register ng maling pangalan, o yun, yung nagko-contain noon. Gayon din yung dalawa o higit pa mga private and public documents kung saan makikita ang inyong tamang pangalan. Pwede po yung baptismal certificate, voter's ID, employment record, GSIS record, yung inyong medical record, school record, business records, kayo din ng, halimbawa sa insurance, sa titles. Would you believe even your land title magagamit mo dito sa bank certificates, certificate of land titles, NBI and police clearance, kayo din iba pang mga IDs, yung mapagkakakilanlan. Ganyan din yung affidavit o kaya ay petition para sa change of name na isasubmit mo lang din naman doon sa Office of the Civil Registrar. And of course, yung notices, kasi may notices requirement dito, and publication or certificate of posting ng inyong pangalan, ng inyong petition para mapalitan ng inyong pangalan. Ayun, o anumang mga dokumento na pwede pang i-require mula sa inyo ng Civil Register. Eto, Panyera. Ang sagot kasi, saglit ang sunod na question dyan ay, attorney, magkano? Diba? Yun ulit ang tanong. Yung kailangan po magbayad ng 3,000 para sa change of name, tapos additional 1,000 kung ikaw ay nasa ibang lugar pa. Yan. Baka may mga iba pang mga processing fees na, basta po tawag doon, may ini-issue naman na resibo dyan, official receipt. Ayan, next, go on, Attorney Cam. Ito, sabi ni Aquino Terra. Good PM po mga attorneys. Posible po bang baguhin ang surname? Kung halimbawa po, ito po ay nagre-refer sa genitals ng lalaki. English version po. Kunyari, letter P ang apelido niya. Kunyari, apelido niya ay... May kilala ako, Panty ang apelido niya. Ito naman, yung genital talaga. So pag ganito, no, parang ridicule. So maaari pumasok din ito, Panyera. Ridiculous. O kaya naman merong drug lord, 'di ba? Yung mga attorney kami, may mga drug lord, kapangalan niyo pala, 'di ba? Merong sinasabi dati, lumalabas pangalan Peter Lim, 'di ba? Tapos pangalan mo pala Peter Lim. Lagi kang nanangangamba na Peter Lim ang pangalan, baka ay suplong ako sa pulis. O kaya naman. O baka hulihin ako. Baka yung mga galit sa mga adik, itumba na lang ako bigla. So, I would assume, baka ito ay maaring payagan. Diba? So, yan. Eto, si Marilyn Loria Gallego, ayan yung sinabi niya, pwede po ba ibalik ang apelido sa pagkatalaga sa PRC, ID at GSIS, etc. Yes. Yan yung sinasabi namin pwede, except lamang po sa passport. Kasi meron pong batas na nag-govern na meron lang pong mga grounds para maibalik ang inyong apelido sa pagkatalaga. Once you exercise yung option na gamitin ang apelido ng inyong mister, hindi to basta-basta mapapalitan. Yes. Si Maricor Angeles, sabi niya, parang experience ko. Ang real name ko po, Maria Corazon. Tapos po nung nanganak ako sa bunso ko, yung mister ko po ang nagparehistro. Ang nilagay na name ko ay nickname kong Maricor. 2017 ko po inayos ang birth certificate ng bunso ko kasi nag-work na AFP, single pa siya. Kaya ako ang kanyang beneficiary. Kaya kailangan ayusin ang name ko. Kaya nga po gawin natin consistent. Good job, Miss Maricor. Kasi kailangan nating gawing consistent para in case meron tayong mga tayo ay beneficiaryo ng kung ano man, may claims tayo sa gobyerno o sa kung anumang agency or private na company or sa ibang tao, at least hindi tayo magpo-problema, pagka i-claim na natin. Yung iba, Attorney Cam, nakakamatayan na pero hindi pa naaayos ang pangalan, ang kanilang records. Yan. Paano itama ang date of birth? Kung yung date of birth, kung yung taon ang papalitan mo, kailangan mong magsampa ng petition sa korte, sa regional trial court to that effect. Pero kung yung petsa lang na like yung sinabi ni Attorney Cam na February o kaya January, hindi na-aapektan yung month and day lang, wala pong problema. Pwede ano ba yun? Pwede po sa Office of the Civil Registrar. Yes. Nagbibisaya ka na, Panyera. Si Noel Salinas. Oo. Yan. May nag-message dito, paano po kung halimbawa ang apelyido ko po ay Lehana, pero ang nalagay po sa birth certificate ko ay Lihana
L.I. naman. Spelling lang yan. Oo. Walang problema. Magkakaiba daw sila na siya lang ang kakaiba sa apelido ng kanyang mga kapatid. Ipakita niyo yung Yes. yung birth certificate ng magulang niyo. At saka, ng tatay niyo. I assume naman yung nakalagay doon sa birth certificate mo, baka lehana sila doon. Oo. So kitang-kita yung typographical error. So pwede mo ipakorek sa registry. Register of Office of the Civil Registrar. Yes, local civil registrar. LCR. Sasabihin mo sana Registry of Deeds. Baka sabihin nila, bakit meron kang Lupa. Lupa? Lupa sa kuko. Magandang gabi sa iyo, Ate Wilma Revilla Alarcon, at saka si Ma'am Violeta Zambrano and Eli Abanto, yung super fan mo. Itong si Gina Codes, Attorney Cam. Ask ko lang po, yung surname ko po, Valenzona. Sagutin mo to, ha? Valenzona. Pero sa birth certificate ko po, Valenzuela. Paano po kaya ito? Hindi po ako makakuha ng SSS. Hinihingan po ako ng birth certificate. Ayan. So, ganun din, Panyera, di ba? Oo. Kung halimbawang typographical error ito at mapakita na Valenzuela talaga yung mga parents mo, Oo. I assume ito ay pwede mong pakita ka ilapit ng- sa LCR. birth certificate ng tatay mo, at gayon din yung kanilang marriage certificate. Di magagamit po ninyo yun para maayos. So, Yes. spelling lang naman ito, Attorney Cam. Ayan. So, Magandang gabi po kay JC Perfecto. Ayan. And si Olga Marie Festin Mabunga, magandang gabi sa iyo, Ate Olga. Gayon din kay Lynn Zoleta, magandang gabi sa iyo. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Marami pa tayong mga sasagutin tsaka Oo. babatiin, ha. Diyan lamang po kayo. Kami pa rin po ang nakakasama ninyo. Susan Mitra, magandang gabi. Oo. Ako po si Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Yes, and of course, yung question na pwede bang isunod sa apelido ng tatay kahit hindi kinikilala ang bata. Ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 18 minuto bago makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan, Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin kung paano po kayo makakapagpalit ng pangalan. Bumababa yung mic ko. At meron ka nabitin na question, Meron Panyera. ano nga ba yung question na yun? Paano, pwede daw bang gamitin, pwede bang isunod sa apelido ng tatay kahit hindi kinilala ng ama? Kapag ka po ganun isusunod ninyo sa pangalan ng tatay, dapat merong affidavit of recognition, no? O kaya naman any document na nagpapakita na kinikilala siya ng kanyang ama. Hindi po pwedeng basta-basta na lamang isunod sa pangalan ng tatay kapag ka hindi kasal ang magulang. Dapat ay nire-recognize o kinikilala siya ng tatay at merong patunay to that effect, no? Hindi pwedeng gusto kong maging kaapelido ni Pangulong Marcos, so lalagay ko siya, hindi po pwedeng gano'n. Oo, gusto ko maging ma-recognize ako na anak ni ganito. Hindi pwede. Oo, Yan. hanggat hindi po ina-acknowledge nung tatay. Yes, affidavit of recognition or affidavit to use the surname of the father, yun po ang kailangan ninyong ipakita kung kayo, o kung ang mga magulang ay hindi po kasal. At kung hindi po kasal at gagamitin na apelyido ng nanay, wala pong middle name, ha? Oo, Ayan, oo, para oo. clear tayo. Kasi Wag po yung middle name, wag po nanay. yung apelido ng nanay tapos gagamitin niyo yung Middle middle name name ng ng nanay. nanay. Lalabas doon, nanay mo siya, kapatid mo pa rin. Diba? So, magkakaroon po clear. ng confusion doon. yes, may question dito, sabi ni Dennis. Good evening po. Ask ko po ang problema. May problema po sa address ng birth certificate. Ang naisulat yung name po ng paanakan. Ano po ba ang gawin para maayos po doon? Very seldom akong yung Correction lang yan ng entry. Oo, ayan. Hindi naman siya vital. Yes, Oo, kasi hindi siya talagang- substantial change. talagang substantial dito yung change of name. Oo, yung maapektuhan ang Yung- identity mo. yung Kasi kung ikaw edad. kung ikaw kahit pa yan ay nasa Laguna o sa Yes. sa mental hospital, no, ipinanganak, ikaw pa rin 'yon, Mhm. no? Ikaw pa rin 'yon.
ano, hindi naapektuhan ng iyong pagkakakilanlan. Pagkakilanlan, Okay, identity. Oo. Yan. Itong si Kay Mapakpak, paano po magagamit ang apelido ng anak ko, ang aking apelido, kung kasal kami ng tatay ng bata, pero iniwan po kami at sumama sa iba, 3 months pa lang kaming kakakasal. Kailangan po ninyong mag-file ng petition sa korte, no? Pero antayin nyo na lang po yung majority age ng bata. Para kung gusto diba? niya po na palitan ng kanyang apelido. Oo. Although kung halimbawa ipapanganak nyo pa lang at hindi pa narirehistro, isunod nyo na sa pangalan ninyo. Pero kung siya po ay naianak na at naisunod na sa apelido ng tatay, antayin nyo na lang ang majority age niya. Yan. Ayun. Using yung Alanis the third case. Yan. Next, Attorney Cam. Ito si Julie Ports. Good evening po mga attorney. Nanonood po ako lagi sa programa ninyo. May ask lang po ako. Pwede bang palitan ang pangalan mula married to maiden name ulit? Ito yung sinagot natin na yes po. Ayan. Except for the civil status yung married to single. So hindi po basta-basta pwedeng i-change yan. Yung surname pwede. Yes. Apo. Ayan. May next question. Saan daw pa ibibigay yung petisyon? Sa local civil registrar po, kung saan inirehistro ang kapanganakan. Ayan. Ito naman, si Ted Ebora, paano po pag male ang napalagay pero female siya? So ito po yung correction na mabilis lang din po. Mabilis lang. Basta LCR. wala kayong gender reassignment. Yes. Kasi kung matatandaan ninyo yung Silverio case, no? There's a Silverio case, Attorney Cam, na nagpapalit siya ng apelido, ng gender sa kanyang birth certificate kasi nagpa-opera na siya. No? Nagkaroon ng gender reassignment. Ay hindi po yun pinayagan ng korte. Ang sabi po ng korte, kung ano yung kasarian mo noong, yung physical na kasarian mo noong ipinanganak ka, yun lang ang pwede mong gawin. Ayan. Meron pa ba dyan, Panyera? Naghahanap ako dito, Attorney Cam, yung mga questions and comments. Ba't hindi ko mabasa yung mga comments ninyo? Ba't nagkaganon? Ikaw nga, Attorney Cam, bakit ganito? Ayan, eto na. Ayan, si magandang gabi, Ellie Abanto, gayon din, eto pa, si Ellen Heronimo, masyadong malabo na name sa birth certificate. May Maria ang first name, pero sa passport, walang Maria. Pareho ng lahat ng ID at mga documents. Sa marriage certificate, may Maria din. Pabayaan ko na lang po ba? Ayan, masyadong malabo. May Maria ang first name, pero sa birth certificate may Maria. Sa passport, walang Maria. Pero lahat ng ID ng mga, pareho ng lahat ng mga IDs. Ano po, actually, ang ina-advise natin kapag kaganito, kung saan po kayo mapapadali, mapapasimple. Halimbawa po, all of your IDs, government IDs, ang inyong mga school records, no? Yun na, no? Yung ibang pangalan. At ang tanging naiiba lang ang inyong birth certificate. Might as well just change your name doon sa birth certificate for ease and convenience. Bakit? Yun lang ang papalitan nyo na hindi na maapektuhan yung school records, yung inyong SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, o ang inyong insurance, ang inyong passport, diba? Kung ang papalitan nyo yung lahat ng yun, tapos para lang masunod yung inyong nasa birth certificate, masyadong mahabang proseso, Attorney Cam, mahirap, no? So, sundin po ninyo kung saan kayo mas mapapadali. Total naman, pinapayagan naman po ito ng batas. Meron lang pong isang pinayagan ng batas pala, Panyera, dun sa pag-change ng gender, itong kaso ni Jennifer Kagandahan. Oo. Meron naman kasi siyang kondisyon. Yes, no? na medical Yung condition. Hyperplasia ba yun? Oo, hypertrophy, parang mga ganyan. Hyperplasia, yung congenital yes. ano yun? Basta medical term. Kenneth Arevalo, sakluluhan mga kanya. So, ang nangyari doon, parang nung unang pinanganak siya, of course, hyperplasia, tama ko. nung unang pinanganak siya, babae siya. Pero dahil hindi na-develop yung kanyang mga female hormones, yung male hormones niya ang lumabas. Kaya naman, ito naman, wala naman siyang ginawang proseso. Talagang yung hindi nag-undergo ng medical intervention. Hindi, sex transplant. Hindi ginamitan ng mga aparatos. So, pinayagan siyang palitan. Yes. Yan. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Leonita, Kabual, El Camel, and of course, si Ma'am Grace Recta, hermaphrodite daw ba? Hindi ko alam kung ano yung difference nila. Kasi dalawa yung kasarian kapag hermaphrodite. So, tinitingnan kung sa alin doon yung mas
prominent, no? Mhm. Pero ito, hyperplasia yung term, congenital Yes. hyperplasia, Miss ano. Ang Miss diagnose Grace. sa kanya ay clitoral hypertrophy and small ovaries nung siya ay 6 years old. Yan. So, hindi na na-develop yung kanyang breast tsaka menstrual cycle. So, yun pala yun. So, lumabas yung hormone sa panglalaki talaga. Oo. Ayan. Ayun. So, marami tayong natutunan. Maraming salamat. Batiin na lang natin yung mga nakatutok pa ngayon. Magandang gabi kay Papa Will, kay Mama Vita, kay Nanay Connie Vista, and kay Sir Leo Bungalin. Ganon din po sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, Ted Ebora and Brian Adahar, Moben Mantawili. Anong pinapanood mo, Attorney Cam? DZRH News Television. Okay. And ito naman, Attorney Cam, babatiin natin si Totski Kadelinia. Okay. Meron pala may mga error lang po ng gender. Lalaki ang aking anak pero female na type. Nagkamali, madali lang pong papalitan niyo. Kailangan niyo lang po ng certificate doon sa isang accredited na doctor. Yan. Si magandang gabi, Belinda Estorquillo. And gayon din si Cheryl Adami muli na He's nakalagay dito. watching. Julie Bautista and Marilu de Guzman. Gayon din si JC Perfecto. Perfect. Ma'am Susan Mitra, magandang gabi sa iyo. And Janice Sepe ba yung surname niyon? Ayan. Ang dami palang mga comments dito. Gayon din si Marilyn Gallego. Thank you very much po for watching. Maraming salamat. Magkita-kita at magkarinigan pa rin po tayo tomorrow. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.